Nasa linya na si Doktora Flor Yabot Perea, OB-GYN at relationship expert at marriage counselor. Doktora Flor, good morning. Good morning. Ay, ikaw pala napakaganda ng mga interviews mo nung nakaraang araw. Ay, ganun po ba na namomonitor mo, Doktora? Ayan nakinig ako sa kaya sabi ko, ay naku, hindi na. Alam mo, Doktora, hihingin ko yung litrato mo para i-post ko dito sa Facebook na habang ikay nagpa-advise para nakikita nila ako. Marami nagtatanong, ano na ba itsura ni Doktora Flor Perea? Sabi ko, ibig maganda. Sabi ko. Papadala ako kay Ivy. Meron si Met, kaibigan ni Ivy. Doon nila na ako, meron akong picture doon. Okay. Sino naman yun? Pati nausap ko si Ivy sa DC, ME. DCME. Ay, kung ano kami, DZRP ho kami. Oo nga, pero doon meron akong Sige. Anyway. Alam ni Ivy. Sige. Okay. Dito muna tayo, Doc. Napunta na tayo dyan sa mga istasyon ng radyo. Eto, may problema si wife in distress. Okay. Ito po yung sulat niya, Doktora. Sige. Dear Sir Erwin, isa po akong housewife, 45 years old at may tatlong malalaki na mga anak. Ano po kaya ang ibig sabihin nito? 2 beses ko na naririnig sa bibig ng mister ko na sinasambit niya ang pangalang Jeneline habang natutulog siya. Bukod sa Jeneline na naririnig ko rin ang sinasabi niya, ang sarap mo, PI. May babae po kaya itong asawa ko na ang pangalan Jeneline? Paano ko po malalaman, sir? May papatol pa kaya sa kanya? Malaki na po ang tiyan niya at nakakalbo na po siya. Pero mapera dahil salesman po siya ng beer. Ano ang dapat kong gawin, Sir Erwin? Call me wife in distress. Dr. Flor, take it away. Ay, nako. Yang ganyan ay pangkaraniwang nangyayari. Lalo na ang mga lalaki. They want to prove themselves na pwede pa sila despite the age, the big belly, and so on and so forth. Nag-aano yan kasi medyo nalalamig na ang inyong relationship, especially yung sexual relationship, no? Kumbaga nagkakasawaan din ang mag-asawa kung hindi kayo merong proper communication. Ngayon, para mahuli yung mga dating hindi, iyan parang huli mo na, no? Pero consider it na, halimbawa yung amoy niya, may naamoy kang ibang amoy, no? Ibang pabango, ibang and so on. Doktora, hindi effective yan. Kasi may mga kilala ako, hindi na ako lalayo pa, nandito lang sa paligid-ligid ko. Pumunta sa patay sindi. Niyakap ng mga babae, di siyempre, maamoy ng misis niya yung kanyang pabango. Ang ginawa, tumayo sa likod ng tambutso ng motor niya, pinausukan yung kanyang t-shirt. At pagdating niya ng bahay, sabi ng misis niya, kawawa ka naman, Ling, ang baho mo, amoy tambutso. Nasiraan ng motor ko. So, hindi na amoy perfume, amoy tambutso. Hindi effective yun. Kung ganong madaling makalusot yung asawa, yung lalaki, maghanap ka ng ibang paraan naman, no? Hindi ko lang masabi dito dahil medyo. Pero ako, Doktora, ito mapapayo ko. Tama ba itong payo ko kaya wife in distress, ha? Correct me if I'm wrong, Doktora, ha? Bilang lalaki, ito ang payo ko naman kay wife in distress. Kasi kinakabahan siya na baka siya layasan na ni Mister. Sabi ko, at saka doon sa mga kahalintulad na problema ni wife in distress, huwag mag-alala. Kung si Mister ay umuuwi pa araw-araw sa tamang oras, kung kompleto pa ang entrega ng sweldo sa inyo, have no fear because Mister will stay here. Ganon. Tama ba? Ang problema diyan, pag
madalang na umuwi si mister, ha? At pagkatapos, kulang na yung sweldo dahil na hold up, na snatch, nakakatakot. Pero kung kompleto ang sweldo, siguro si mister nagbi-beer house lang, at wala pang kalokadidang. Anong mabasa nyo? Tama ba, doktora? Tama naman yung sinabi mo. Pero, bakit pa niya gustong malaman? Kung meron nang ganda nang sinabi mo okay naman ang sweldo. Siyempre, baka nag-normal yung doktora nagsiselo sa isang asawa at dapat panatagin mo, ikaw lalaki, ikaw naman makinig ka, asawa ni wife in this, dapat mapanatag at kay mga kalalakihan dyan. Pag yung misis nyo nagdududa, malungkot, umiiyak, habang kinatong, sino yang Jenny na yang hayop ka? Sino binabanggit mo kanina habang natutulog ka? Rinig na rinig ko, Jenny Lynn, sabi mo, Jenny Lynn, ang sarap mo, hayop ka. Dapat sabi mo, yakapin mo si misis mo, sweetheart, halika. Yan Jenny Lynn na yan, kliyente ko yan. Huwag ka mag-alala. Or, yan yung galit na ako diyang hayop na Jenny Lynn na yan. Buisit ako, pero kliyente ko yan. Wala akong magawa, kaya kailangan i-dinner ko yan, Jenny Lynn na yan, para maaprubahan yung ibinibenta kong 1,000 kaha ng beer. Maaring ganun, pero merong ibang mga misis na talagang dudukdukin na kung ano talaga ang may relationship. Pero ako naman, while rock the boat, kung nakita mo naman niyang umuwi, doon sa edad ninyo, hindi naman niya maibibigay kung ano yung gusto nung isa, di ba? Tama. Hindi na, wala na talagang gano'n. Saka, pero, based on your experience, ikaw relationship expert, yung mga ganito, doktora, umuwi pa sa tamang oras, kompleto ang sweldo, hindi naman siguro iiwanan itong asawa nito, ano, Dok? Oo, hindi. Siguro napapabarkada lang, napunta-punta. Ito yung tinatawag na face ng buhay niya na napapainom, napapabarkada, nag-chicks lang, napakalabit-kalabit sa beer house. Oo. Pag lumambot na ang tuhod niyan, wala na. Malaki ng araw ang tiyan, doktora. Malaki ng tiyan ang mister niya at saka nakakalbo na. Sino pa papatol, Dok? Niwang yung mga nakakalbo, yun ang kasikatan nila. Bakit naman? Makwento mga doktora, bakit? Pag nakakalbo ang kasikatan. They want to prove themselves. Ganun sila. Yung manhood nila. Parang si Casanova yan Casanova. Yung kwentong Casanova. Di ba? He wants to prove himself by having many lovers. Diba? Pag nawala na yon, titigil na rin siya. Kaya lang, daw lang naman si husband, baka naman makahawa siya ng sakit. Yun ang mapakahirap. Sadali lang, doktora. Maika, bakit wala tayong litrato ni Doktora Flor dito? Hindi pa tayo binibigyan. Mga tok tayo dyan mamaya. Anyway, doktora, so, ang payo natin is, anong payo kay wife in distress? Alamin ba o hayaan na lang? Inalam na nga from the horse's mouth. Sabi nga ni Kulukoy, Jenny Lynn. So, may Jenny Lynn. May paano ko yung si Jenny Lynn sa beer house lang pala yun? Maganda ka ng maganda siya ng tape para pag nakawala uli sa bibig ng husband niya, tape niya. Tape niya. Huwag ka magsinungaling, ha? Kung sasabihin ni Jenny na, sabi ni Mr., kaya nga, kliyente ko yan yung manager ng beer house na nagbibenta kami, nangako na bibili siya ng 10,000 kaha kada buwan. Paano nga? Meron pang karugtong yung sinasabi niya. Kasi yung pagkain na, ang sarap naman ng luto mo. Yung mga hindi luto Nako, Doktora Flor. Anyway. Hindi ba nila siyang nagsabing ipangalan? Okay. Alam ko yung pangalan dahil yung mga kaibigan ko dito. Sinasabi pa nga, nagkaanak na nga sa labas ipinangalang pa rin sa panganay na anak. Hindi naman maganda yon. Nagkaanak na sa labas, pinangalan pa sa panganay na anak. Nagdoble-doble. Ako naman hindi naman ako sangayon. Hoy, mga kalalakihan
pag nagkaroon kayo ng anak sa labas, huwag naman niyo ipangalan doon sa anak ninyo na panganay. Pero may kilala ako, doktora. Pangalan pa ng misis niya. Nung inaway na siya, walang hiya ka, Pedring! Ha? PI ka! Bakit pinangalan mo yung anak ng kalukadila mo sa pangalan ko? Dahil sabi niya, ayaw mo niyan, mahal na mahal kita para lagi kitang maalala. Alam mo, dumarating sa buhay na... Para kunwari, example, ang pangalan ni Salome. Ayaw mo niyan, Salome ang pinangalan ko doon sa anak ko sa kalukadidang. Alam mo, maraming kwento tungkol dyan Eh ngayon, huwag ka na siyang very stressful. Yung siya ay maghahanap pa ng basta yun. Yan lang. Maraming paraan Maraming paraan. Hire detective. Okay. Magastos pa yun. Wag na. Nagsabi na. Alam na niya. Okay. Kaya ang gagawin Basta kompleto ang sweldo at umuwi sa tamang oras, okay na yon, doktora. ay talagang okay yun. Pero siya naman, magpaganda siya, magpabango siya. Yan. Maging siya. Wag yung amoy sibuyas at saka yung suot niya yung duster na gutay-gutay na o law-law na yung panty may kuwan pa. Tahi. Or yung kupas na o yung garter ng panty niya, tinali na lang, binuhol. Dapat bumili siya sa mga Victoria's Secret na mga panty, ganon. Talaga ang wife, magiging pleasing to the eye correct. Of the husband. Oo, magpagupit si wife, magpunta sa spa one day, ha? Or pag may budget ako, pumunta kay Dr. Jean Marquez, the skin specialist, di ba? Para maging sexy. Yung mga ganon. Before you can love others, love yourself. Ayan. And ababay, bumili ng mga Victoria's Secret na mga underwear. Di ba, doktora? Mo yun yung binibili mo. Oras natin, 11:56. Doktora, salamat sa iyo. Patay tayo dyan. Good morning, doktora. Matatanda na kayo. Hi, good morning, doktora. Floriabot Perea, good morning. Thank you, Doc. Morning. Patay tayo. Ako tuloy bumalik sa akin tuloy. Sabi ni doktora, di ka ba bumibili ng ganun? Si doktora, ganun tayo, Dok, Hindi naman tayo. Tinitira. Hindi ako ang complainant, doktora. Si distress, wife in distress. Ako tuloy napayuhan. Siguro ganun na binibili mo, Erwin. Mga Victoria's Secret. Talaga si doktora talaga, Tira pa ako. Patapos na, okay na Tinira pa.